may kilala pa kayo sa SSS? Bakit? Bakit? Namatay kasi yung asawa ng pinsan ko, tapos hindi niya makuha yung pension. Kasi may nauna palang asawa. Ay, sakto, Mars. Yan ang itatanong na makakasama natin sa Payong Kapatid ngayon. Eh kaso nga yung sa atin, meron daw nagkaroon ng divorce dun sa kasal sa naunang asawa. Tapos may pangalawang pinakasalan, siya yung beneficiary nung namatay niyang asawa. Hindi ko lang maintindihan kung bakit hindi niya makuha yung pensyon. Ang gulo. Teka lang. Paano na-divorce? Oh. Kaya nga. Wala naman divorce sa Pilipinas, impento ka. Ayun nga, kuya. sa kanya. Ang bali-balita nga daw po kasi is a family ex. Pwede yun, as long as merong divorce dun sa bansa nila. Sige. Pagpalagay nating divorsyado at kinikilala yung divorce na yan dito sa Pilipinas, para dyan sa mga AFAM na yan, di magpasa siya ng Senomar sa SSS, di problem solved na. Tama, punto. Ano ba yung Senomar? Sino bang Mars? Sino ba yun? Ano ba? Yun ba yun, di ba? Sino Mark, di mo alam? Ito talaga, Certificate of No Marriage. Ikaw puro chismis kasi natong. Kaya nga, Teka, going back, ang lumalabas sa Senomar, dalawa yung asawa. Okay. Kaya hindi makuha ng pensyon Dalawa yung nga. taong asawa. Kung Senomang Marites yan, wala tayong ibang dapat gawin kundi ang makinig sa payo ni Kuya Alan at Ate Pia. Kaya kasi mamaru. Buti naman meron katinuan ang katapusan ng inyong pag-uusap. Tayo na sa Payong Kapatid po, si Nanay Aurora ay hihingi po ng Payong Kapatid mula kay Ate Pia at Kuya Alan. Ito'y may kinalaman po sa kanyang pagnanais. Sana ay makuha niya ang monthly pension ng kanyang nambayapang asawa. Narito po, mga ka-CIA, si Nanay Aurora. Kuya Alan, Ate Pia, Nanay Aurora. Kuya Alan, Ate Pia. First and foremost, we're sorry nga, di ba, that you lost your husband at a young age. So, tama ba pagkaalam namin? So, nagka-divorce yung wife niya. Opo. That's why nagpakasal kayo. Opo. And then now, hindi mo makuha ang SSS. Ang kanyang death claim at the same time yung magiging pension niya na malilipat dapat sa akin po. Bali, 1980-something pa sila naghiwalay. Okay. 9 years, tapos nagkakilala kami 1994. 1993, pinadala na raw siya ng divorce paper na kailangan niyang pirmahan. Para makuha na niya yung mga anak niya, ganon. 1994, nagkakilala kami. Tapos yung, siyempre, lalaki, gusto niya yung may makakasama siya. Sabi ko, di ba may asawa ka na? Yung ano ko sa akin nun may divorce ako. So yung parang yun ang pinanghawakan ko, divorce. E di siyempre, lakad-lakad ng pakasal kami. Pag madaling salta, nagpakasal kami 1994. Nung magpapakasal naman, wala yung ganyan na Senomar Kaya nakasal po kami. Hindi ka nahingan. Wala po. Pero naalala mo ba, ano nilagay niyo sa inyong application ng marriage license? Ano Nilagay ba niya doon? Single? Nilagay niya Opo, single na. Kasi as in dun sa mga requirements niya, single na rin ang nilalagay. Hindi niya nilagay doon na divorce. Hindi po. Oh, kaya hindi hinanap. Opo. Tinake for face value, tapos ipapublish yon. Oo. Di ba nilagay Opo. sa munisipyo? Opo. So doon, pagka may umangal, so sandali lang, hindi totoo yan, kasal yan, di mahihinto. Pero since wala ngang umangal, and because in the Philippines, we don't take judicial notice ng mga court Lalo yung sa rulings US. abroad, Opo. di ba, wala naman nakakita na, Hindi na timbre. na hindi single. At saka nung time na yon hindi pa ata computerized. Hindi pa po. Oo, so ngayon kasi, pag halimbawa, nilagay mo single, isang pasok mo ng pangalan, makikita kung married ka. Whether annulled or void or divorced, basta't lalabas yung dati mong marriage Status certificate. po. Diba? Oo. Pero ikwento mo yung mga ginawa nyo na sa SSS na ikaw ang beneficiary. Opo, ganito po yon. Bali, 2013, nagkasakit siyang una. Ngayon, sabi niya sa akin, huwag kang mag-alala. Sa'yo maiiwan yung SS ko. Ganyan siya ng salita sa akin. Kung SS, baka mamaya hindi ako beneficiary mo. Tapos naisip din ng stepdaughter ko kasi medyo close kami.
Tita, asikasuhin mo yung SS ni Papa, kailangan ikaw na beneficiary kasi walang pakialam ang nanay ko dyan. Kaya yung 2017, naglakad kami. Malakas pa siya uli. So may Punta- daughter sila. Opo, tatlo po anak niya sa una. Okay. Lahat Kasi- US citizen po. That changes everything, ha? Kasi kaya nyo pinag-uusapan sinong beneficiary. Opo. Kasi vis-a-vis private na insurance. Opo. Sa private na insurance kasi, tatanungin ka sinong gusto mong beneficiary. Di ba? So pwede ka mamili. Pero sa SSS, batas kasi yan. Opo. Tapos nakalagay nga dun sa batas na yung legal na spouse or yung dependent. Di ba? Okay. So, as a general rule, simple lang. Kung ikaw spouse, kasal kayo, sa'yo yun. But in your case kasi, may dati siyang asawa. Yes. Kaya po And naglakad kami. Katulad nung sinasabi niyo, Maritim, kanina, may divorce ba sa Pilipinas o wala? Wala tayong divorce. Opo. Pero recognize natin ng Supreme Court natin na kapag kayong isa ay foreigner at nagpa-divorce siya, lugi naman yung Pilipino kung siya kasal pa, Opo. tapos yung foreigner, pwede na mag-asawa. Meron lang. Kaya lang may procedure. Napupunta ka sa korte, ipapakita mo yung divorce, yung decision ng korte din na divorce, no? Or yung decree ng divorce. At pagkatapos, korte ang magsasabi dito, libre ka na magpakasal. Kasi capacitated ka. Wala kang incapacity to marry. So even assuming na naitala ang pangalan mo sa SSS, pag nakita ng SSS na may unang asawa, hindi talaga ibibigay sa iyo. Yun na nga. Because they would be violating the law na dapat sa spouse or sa ibang legal dependent. Bakit ko sinabing it changes everything kapag May anak. kaibigan mo at nagbibigay pa sa yung advice yung anak? Sapagkat, di ba, winave na nung asawa. Sabi niya, May quit claim. Nung una, yung divorced asawa na hindi na sa Hindi akin siya. yan, di ba? So, kasi legally nga, wala kang paraan na ikaw kumuha. Because hindi magre-retroact eh. Even if you go to court now and show them na Kasal. may divorce. Divorce. Tapos Oh, may letter din po yung unang asawa na ibinibigay sa akin ng karapatan. Yes, but under the law, hindi valid yung marriage nyo. Opo. So I'm not saying na Apo. na hindi kayo kasal. Apo. I mean, mag-asawa kayo, nothing can change that anymore, no? Nagsama kayo ng mabuti and everything, but legally, hindi. So kung buhay siya ngayon, after nyo magpa-recognize ng divorce, saka ka magpakasal, pwede. Pwede. Di ba? But you cannot do that anymore. So the way to get the benefits is yung anak ang kumuha at ibigay sa'yo. Baka pwedeng pakiusapan nung mga stepdaughter mo yung nanay niya? Ay, yun na nga I-claim- rin po. i-claim yan Sinabi para rin po sa'yo? yan ni SS. Ngayon, kukunin ni asawa. Pero, kung may asawa na siya, hindi na rin pwede. Because may the unmarried, ganun yun eh. The unmarried. Sabi ko, yun na nga po ang pinapaliwanag ko sa inyo. US citizen na po, ibinigay na po sa akin. Hindi po pwede yung common law wife ang makinabang. Well, this is what we'll do, no? We'll get in touch with SSS. Number one, get ano ba yung lahat ng benefits? At ano yung disqualification nun? Para malaman nga natin, if at all, any of the dependents ng husband mo sa first marriage niya can get it and give it to you. Diba? Yun na nga rin So yun ang tignan natin. But in terms nga of just purely legal sa mga nanonood sa atin, di ba? That's why it's very important sa private, sa mga insurance, tama yung ginawa nyo na make sure yun na nakalagay na beneficiary. Yun na nga po. Pero sa SSS, it's not enough na ilagay din yung pangalan mo. We have to make sure na walang impediments o wala pong legal na usapin that will cause SSS or anyone to challenge and say, sandali ha, dalawa pinakasalan niya. Di ba? In her case, nagkaroon siya ng false sense of security. Yes. Nag-abala naman silang ayusin. And good faith silang Nagpunta dalawa. in good faith. Tapos Akala namin okay na po yun. Nagkaroon Kasi- ka ng closure, di ba? Ayan na, Sinabi sa'yo, panghahawakan ayun mo na, na yun yan." na nga eh. So, ako lang, I feel bad na, unang-una maraming misinformed, but sana man lang nabigyan ka ng advice kasi technically, kung marirecognize yung divorce na yon, kung hindi ko alam yung circumstances, pero kung marirecognize yung divorce na yon, pwede kayong ikasal ulit.
O, yun na nga. Ulit. Doon nga, After the Kung recognition. doon pa nga Kaya lang nga, sa buhay pa pagkakad nga. namin. Nung time na Hindi. yun, buhay pa eh. Ito yung sinasabi ngayon na legal fiction, na lahat yan ay dahil sa batas. Opo. Tignan natin sa mga taga-SSS, baka naman may room Sana for nga po. equity, etc. No? Magkaroon man lang ng consideration para sa mga common law. Kasi hindi rin naman biro yung pinagdaanan namin. Ako nararamdaman ko rin kasi parang from a layman's point of view, nag-due diligence sila Kuya Alan. Yung parang, ito ang beneficiary, ikaw na ngayon. Yung ang akala nila, lahat ng mga steps, tama. Ang natutunan natin ngayon, lahat ng ginawa niyong itong tama ay technically walang bisa because yung umpisa, doon ang may sabit. But you know, we're so happy you came over to the show and Opo, kasi trusted us with the ma-open na po question. ba? Para magkaroon man lang sana kami ng karapatan. We want to do what we can to help. No? So, we'll partner with you to find a solution dito. Ayun. Nanay Aurora, maraming salamat. Salamat din po. God bless you. Thank you. Ate Pia, Kuya Alan, yes or no, ang mga kasagutan po ay maririnig natin at mauunawaan natin sa pagbabalik po ng... Kaliwanagan ang naging closure ni Aurora matapos makausap ang branch head ng SSS. Dahil walang divorce sa Pilipinas at hindi rin makapag-file si Elito ng judicial recognition sa korte para kilalanin ang divorce nila ng unang asawa, hindi kinikilala ng batas natin ang kasal ni na Elito at Aurora. Sinusunod lang ng SSS ang ating batas, kaya't gaano man karahas ito, hindi maaaring ibigay kay Aurora ang pangakong pensyon na iniwan sa kanya ni Elito. Ngayong malinaw na ang mga polisiya ng SSS para kay Aurora, nabawasan na ang kanyang mga iisipin.